Breaking news, bagong Senate President Cayetano posibleng makasuhan daw ng obstruction of justice ayon kay dating Senator Antonio Trillanes III. Posibleng kasuhan ng obstruction of justice si Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa pagkakaloob nito ng protective custody para kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa kabila ng pagkakaroon ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court laban sa kanya ayon kay former Senator Antonio Trillanes IV. Binibigyan din ni Trillanes na malinaw na nakasaad sa Republic Act 9851 na dapat isuko ng mga otoridad sa International Tribunal ang isang miyembro ng Senado na nahaharap sa kasong crimes against humanity, genocide at iba pang karumal-dumal na krimen na may parusang reklusyon, perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Ipinaliwanag din niya na siya mismo ay dinampot sa Senado sa kasagsagan ng sesyon noong siya ay senador pa dahil sa kasong rebellion at wala sa kanyang mga kasamahan ang pumigil sa paghuli sa kanya. Matapos kahapon tawaging pinaka-worst na government ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ngayon naman May 12 ay nanawagan at tila nagmamakaawa si Senator Bato de la Rosa na huwag siyang dalhin sa dahig at dito na lamang litisin sa Pilipinas. Panawagan kay Presidente, Sir, BBM, hindi ako galit sa iyo, Sir. At alam ko rin na wala kang personal na galit sa akin. Ako ngayon ay umuapila sa iyo na sana alagaan mo bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. You're our president. You're our president. It is your moral obligation. Not only your constitutional mandate, kundi moral obligation mo yan, sir, na protektahan ang bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. Lalo-lalo na alam mo na wala silang jurisdiction dito sa atin. At gumagana ang ating criminal justice system. Gumagana ang ating justisya sa Pilipinas. Sa kamay na umano ng Philippine authorities ang pag-aresto at pagsuko kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa ICC matapos nitong kumpirmahin na may warrant of arrest na ang dating PNP chief. Para naman sa ilang abogado, hindi daw dapat maging pugad ng mga akusado ang Senado. Samantalang, sinuspindi ng Senado ang sesyon nito ngayong hapon May 12 matapos ireklamo ni Senator Robin Padilla na sinigawan umano siya ni Senator Kiko Pangilinan. Ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Loren Legarda, narinig niya rin daw umano ang malakas na boses kaya sinuspindi ang sesyon. Hindi na nakapagbigay ng kanyang panig si Senator Pangilinan. Kaugnay ng reklamo, narito panoorin natin ang kabuang detalye. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Mr. President. Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Pangilinan? Excuse me, nasa akin po yung floor. Senator Padilla has the floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended.
Nakita ang isang senador na ibinoto ng sambayanang Pilipino, aarestin sa loob mismo ng Senado. Pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? And for the record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng Ginoong Pangulo? Gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the Well, committee well, report. I So, understand, Mr. as a President. matter of tradition, I understand, Mr. we President. allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal, And the for the appeal is record, noted. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So you May may we ask proceed, Senator Marcoleta, Mr. President? sir. Yes, Senator Marcoleta, He's you're been now waiting for recognized. quite a while. Salamat po, Mr. President. Kahapon pa po ako naghihintay. Ang dami na po kasing nagsalita. Sana po kung sino naman yung nauna na nagsabi, pakiunan nyo naman po. Sa akin lang po,
nagpo-point of order po tayo, pero tayo rin naman po nagbabiolate ng ating patakaran. Nangyari po kasi yung nangyari kahapon, Mr. President, sa sa kasaysayan ng institusyong ito. Nakita ko po, Mr. President, kung paano ginawa ng mga NBI yung ating pasukan. Gumawa po sila ng checkpoint. Sa akin pong palagay, magmula po nung panahon ng Philippine Assembly, hanggang ngayon, wala pa pong nangyaring gano'n. Dahil po sa respeto sa tatlong dakilang nagkakahating bahagi ng ating pamahalaan, ang executive, legislative, at saka yung judiciary. Ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong insidente kung paano niyurakan ang dangal ng institusyon na tayo pa po ang naririto. Mr. President, gusto ko po sanang magtanong ng ilang mga bagay sa ating kasama sa kanyang mga tinuran na pangyayari kaugnay po ng tangkang paghuli kay Senator Bato. Yun ang Pangulo, mas maganda pong makatanggap tayo ng mga katanungan sa ating kasamang kahapon pa nag-aantay. Salamat po, Mr. President. Please proceed unless you want to postpone that till tomorrow. Mr. President, Your Honor, kanina po ay marami rin pong gustong magtanong sa akin ng mga miyembro ng press. Bagamat tinangka ko po na wag munang umarap sa kanila dahil minsan po, imbes na makapag-clarify ka, lalo pong dumadami po ang mga issues. Kaya ako na pong nagpilit na parang iniiwasan ko na po. Kaya lang, hindi mo po maiwasan. Sa dami po nila, talagang hahabulin ka po eh. Ang una po nilang tanong sa akin, Sir, ipa-aresto niyo po ba si Senator Bato? So, sagot ko po, Mr. President, tanong din. Ikaw, kayo, gusto niyo ipa-aresto? Ang sagot sa akin, hindi po, kayong tinatanong namin kasi kayo po ang nandito eh. Hindi, tinatanong ka rin kita kasi Pilipino ka. Gusto mo bang makita ang isang senador na ibinoto ng sambayanang Pilipino? Aaresto sa loob mismo ng Senado? Hindi po. Okay, kung ikaw hindi, lalo na ako. Kayo po ba'y na-interview rin ng ganun? Opo. Sir President? Nakakagulat po sapagkat ako po din mismo, mahal na kasama at idolo namin, Senator Marcoleta. Nagtataka din po ako sapagkat marami po sa mga tanong sa ating ibinabato. Parang tayo pa ay may kasalanan sa pagbibigay natin ng masasabing lugar sa ating kasama dito sa Senado. Samantalang meron naman po tayong adopted resolution number 44. Ako po'y nagtataka talaga bakit ang mga tanong ay para bang tayo ay harboring kagad ng kriminal. Ginong Pangulo, Your Honor, yung nangyari po kahapon, mas naniniwala po ako sa dating Pangulo natin, Senator Soto, sa kanyang sinabi. Nung tinanong ko po siya kahapon, habang nagmimerienda po tayo, nung tayo nakasuspindi pa, sabi ko, Mr. SP, nung pinuntahan ka ba ng NBI, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Nakita mo ba? Hindi, sabi niya. Ako po naniniwala na talagang hindi nila ipinakita yung warrant of arrest sa ating dating Pangulo ng Senado. Ang ating pong miyembro ng press, Sir President, mahilig lang silang tanong ng tanong eh. Pero yung basic yun ang ayaw nilang tanongin eh. Halimbawa si Trillanes, winawagay-way niya, ito ay kayong warrant of, ayaw man lang, bakit hindi nila suriin? Pwede po bang makakuha ng kopya niyan? Kasi po kahapon, Sir President, Your Honor, nung makausap natin ng NBI Director,
pwede mo ba kaming bigyan ng kopya ng warrant of arrest? Pwede mo rin ba kaming bigyan ng communication between the ICC and the Interpol? Sapagkat ang Interpol, ang karaniwang ginagamit po nila para i-execute yung warrant ng kanilang in-issue. Yan namang Interpol, gagamitin po niya yung counterpart dito sa ating bansa, ito po yung PCTC. So sabi ko, bigyan mo rin kami ng communication mula sa Interpol papunta sa PCTC. At mula sa PCTC, meron silang sulat din sa inyo at kayo nga ang dineputize para i-serve yung warrant of arrest kay Senator Bato. Maliwanag po yung sagot niya, Mr. President, Your Honor. Opo. Gusto ko po sanang itanong, Mr. President, kung nag-comply na yung NBI Director na yung ating hinihingi ng mga communications para mapagtibay natin kung talagang meron ngang in-issue, kung totoo nga po na merong warrant of arrest at hindi lang ginawa sa Claro M. Recto, para po lahat ay guided. Yes. Naibigay na po ba? So number one, Senator Marcoleta, I apologize to you. You were present and in fact, you made very good points to the NBI Director. Number two, tama po kayo. He promised to officially communicate the warrant and I told him he is welcome to serve the warrant. The issue is the actual arrest. So I asked my staff as to my office, wala. To our secretariat, may na-receive ba tayo from the NBI? Wala pa. So, Yeah, wala pa. Mr. President, Your Honor, doon lamang po sa simpleng requirement natin, dahil nung gabing yun, ang sabi niya, hindi lang niya dala, nasa sasakyan niya. So, hindi na natin siya pinilit, dahil yung sasakyan niya nasa labas. Pero, Mr. President, Your Honor, alas 5 na po eh. Yung po bang mga requirements na yun, simpleng-simple po para matukoy lang natin kung talagang merong warrant of arrest. Bakit hindi po hanggang ngayon ay naibibigay ng NBI na sila pala, allegedly, ang dineputize ng kung sino-sino na iserve ang warrant of arrest sa ating kasama? Bakit po? O baka nga po wala eh. Ito yung pinaka-problema. Ang dami pong kumakalat na issue sa labas, tinatago raw natin, meron pa pong nagsabi kung sino-sino na yung pagkup-kup daw po natin, yung ginamit natin, yung inadapt nating resolution number 44, sabi ni Trillanes, obstruction of justice. Yan po yung mga pinagsasasabi nila. Your Honor, alam niyo po ba yung statement ng Permanent Mission of the Republic of the Philippines sa United Nations noong 79th session of the UN General Assembly? Ba, napakaganda po yan. Mas maganda po, basahin niyo po sa amin. Kasi hindi mo pa alam, di ba? Opo. Salamat po, Mr. President. Ito po kasi may kaugnayan sa pinag-uusapan natin eh. Ito pong 79th session of the UN General Assembly ay may kinalaman po sa pagde-define ng scope and application of the principle of universal jurisdiction. Ito po yung naganap, Mr. President, on October 16, 2024. Kasi po, bilang tayo po ay permanent member ng United Nations, tinanong po nila yung ating posisyon. Paano ang pagkakaintindi mo sa principle kanya and application of universal jurisdiction? Ang sabi po ng Pilipinas, Mr. President, Your Honor, kami po sabi niya the general rule is that jurisdiction is territorial. Universal jurisdiction is an exception grounded on the need to preserve international order. Tama naman po yun eh. Ang pinag-uusapan po na, sinight po ng ating gobyerno, Mr. President, in Section 17 ng Republic Act number 9551. At sinasabi po nila doon, sabi po ng ating permanent mission,
Section 17 of RA number 9851 specifically provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under Republic Act 1951, regardless where the crime is committed. Sa mga tweet, tayo na po ang nagsabi sa United Nations na tayo po yung merong jurisdiction. At sinama pa nga po yung Section 18 na kung saan ang Regional Trial Court po ang merong jurisdiction. Primary and exclusive jurisdiction. Kanina po, Mr. President, Your Honor, binanggit po ninyo, yung warrant of arrest kasi kanya galing sa korteng hindi sa domestic nanggaling. Nanggaling naman talaga raw sa ICC. Ipagpalagay na po natin, Mr. President, na totoo nga at hindi peke yung warrant of arrest. Kunwari valid. Ang sinasabi po ng ating batas, Mr. President, isasagawa mo lang ito sang-ayon or in accordance with the extradition laws and treaties obtaining in this country. Mr. President, wala po tayong extradition treaty sa ICC for the simple reason that ICC is not a country. Wala rin po tayong treaty sapagkat nag-withdraw na po tayo sa ICC.